Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-unrest tayo doon at free soft drinks pa. Ang advokasya po kasi ng vendor party list ay tulungan iangat ang bawat maninindang Pilipino. So yun po. Magtatayo kami ng kooperatiba para na kung saan mas hindi mahirapan lumapit yung bawat maninindang Pilipino. Tapos mayroon din kaming gagawin mga advokasya namin na yung mga vendors na kailangan natin iayos, lalo na po katulad sa akin, dati lang po ako street vendors, doon po, yun po ang isa sa mga tututukan ko din para po, yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. So, ganon. First 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung tatlo. Yung walang mga pwesto, pwede natin tulungan para magkaroon ng mga pwesto, abot lang din sa kanilang makakaya. So, ganon. Hi, Malaha po Diwata. Sino yung first 3 nominees ninyo? Ayan yung first 3 nominees po namin, kasama ko sila, nandyan sila ngayon. Binanggit ko kanina, si Tita Malulipana, Sir Lawrence Pisigan, at saka si Ma'am Cheryl. So, sila po yung tatlo. Oo, bakit ikaw yung mas pinagsalita nila kayo? Kasi alam ko din naman na mas marami magtatanong pag nandito para sa akin. Kaya ako yung umakyat talaga. Nag-voluntary para umakyat dito na ako na rin yung magsalita. Tapos isa na lang, Liwata, yung vendors party list, kapag nangyari na natuloy sa Kamara, ano specifically yung susunod yung panukalang batas? Kasi marami ng party list groups ang nagre-represent sa mga maralita, sa mga mabababa na mga trabaho o ang kabuhayan nila. Ayan, ang mga batas na tulad ng sinabi ko kanina, na magkaroon, kasi di ba sa dami ng party list, pero wala pa po kasi nagre-represent ng vendor party list. Nandito kami ngayon para maging boses sa lahat po ng mga vendors, para tulungan po, magtulong-tulong kami para may angat po ang mga vendors sa buong Pilipinas. Meron po kung magtatanong? Robert Mano? Teleradyo po yan. Ay, sir, magandang hapon. If ever lang ba mabigyan tayo ng pagkakataon na makapagsilbi, makakuha kayo ng pwesto sa Kamara pagdating ng halalan sa Mayo, paano ninyo hahatiin yung oras ninyo? Let's say, for example, dahil dominado din po kayo dito, kahit na pang-apat kayo, it would entail a lot of works, di ba? Kailangan nyo pong pag-aralan yung mga panukalang batas na isusulong ninyo. Hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok na yun? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang Diwata Paris, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide kung saan dapat. So, binibigyan nyo ng garantiya yung publiko na ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon, yung pagtitinda po natin, pagiging vendor o yung mga advocacies at panukalang batas na isusulong ng inyong pong party list group? Siyempre mag-focus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng pabayaan ko rin yung tindahan ko. So, yun. Bibigay po ba kayo ng anti-para sa Kamara? Ay bakit hindi kung gusto nila? Mag-analyze tayo doon at free soft drinks pa. Okay, thank you. Nick, may question pa siya sa likod. Thank you. Hello po, good afternoon. Since kayo po yung fourth nominee ng vendors parties, ano po yung nag-udyok sa inyo para sumabak po sa dito po sa party list and sa Ayan, base kasi sa mga karanasan ko, siguro naman maraming nakakakita dito sa social media kung paano ako may paglaban bilang isang vendors. Nung nakilala ko si vendor party list, talagang hindi ako nag-atubili na sumama sa kanila para ipaglaban ang karapatan ng bawat maninindang Pilipino na intensyon lang naman namin ay mabuhay ng